Nagmumuni-muni tayo dito at tinitignan natin yung mga nakaraan, right? Dahil itong mga tungkol sa pinalapa ang Pangulong Duterte ay naiulat ko na to sa inyo. Ngayon mga kababayan, kaya ito yung vlog natin dahil napanood ko si Senator Bato na nagpa-interview sa One News na kung saan sinasabi ni Senator Bato na ang mga ICC personnel o mga representante ng ICC ay nasa Pilipinas ngayon at nasa Pasay daw. I just don't know kung saan exactly sa Pasay. Siguro dun sa hotel na in-expose natin nung last year pa yon. So ganun pa man, sinasabi ni Senator Bato sa kanyang interview na pinipilit ang ating mga kapulisan, ang mga retired police officers o iba-iba pa kung sino pa mga police na ito na pinapipirma ng ICC representatives laban kay Pangulong Duterte. Okay? Galing yon sa interview niya at may nagsumbong daw sa kanya na mga police, mga retired police na pinipilit silang pinapipirma ng ICC personnel or else sila ay idadamay. Ano yung pilit na pinapipirma sa kanila? Whatever, ano man yung dokumento na yon, pero ito ay pagpipirma na sila ay umaayon o sila ay may personal knowledge o sila ay may kinalaman sa binabato na crime against humanity kay Pangulong Duterte. Kung natandaan ninyo, noong May 19 ay yung Office of the prosecution ay nag-request sa chamber na mag-extend, okay? Bigyan sila ng palugit para maihanda yung kanilang mga testigo. Alright? So, nakita nyo naman yan dyan sa internet, and dyan sa balita. Noong May 21 this year, ang ICC ay inaprobahan yung request para i-delay nga muna itong pagpepresenta sa mga testigo at yung kanilang mga ipipresent na mga impormasyon. 21. Now, 2 days ago, May 23, okay, kay 25 naman kita ngayon. Yun nga yung interview ni Senator Bato de la Rosa na may mga ICC personnel na nasa Pilipinas. Alam nyo, Senator Bato, syempre hindi naman kita masisisi dahil hindi mo akalain na ang Pangulong Duterte ay ipapakidnap talaga ng bangag na yan. Binalikan natin. Okay, may papakita lang ako sa inyong mga mensahe. Pero para just to prove sa inyo. Simula akong nakatanggap, mga kababayan, kailangan nyo namnamin ito. Kasi alam nyo, binasa ko ito. Halos lahat binasa ko bago tayo mag-vlog. Kinalibutan talaga ako. At gusto kong lapain ng buong buo ang mga ahas, ang mga buwakan ng Genemes. Kasi Wednesday, July 19, 2023 at 3:08 AM madaling araw dito sa oras ko, ay naka-receive na ako ng mensahe. Okay, pakita lang natin to. Yung mga mensahe. Nakita nyo yan? Nakita nyo yung mga mensahe? Nakita nyo puting ahas? Alright, puting ahas, right? Nakikita nyo? Mensahe yan. Dito tayo mag-umpisa sa dulo. Okay? Diyan sa dulo, okay, Wednesday, July 19, ayan. Pati si Inday, sinama nila sa ICC probe. Okay? Nabasa nyo? So, basahin natin to. Ang sabi ng puting ahas, ayan o, pati si Inday, isinama nila sa ICC probe. So, eto, ayan yung message. Tapos may mga link yan eh. Ay, ba't ganyan? Green kasi. Yung green, never mind. Yan na lang yung puti. Ayan, pati si Inday, sasama nila sa ICC probe. Okay? So, nakita nyo na legitimate itong pinapakita nating information, ha? Okay? Ang mga history or timeline ng mga impormasyon natin. So, ulitin natin. Ayan, gumagalaw po yan, ha? Hindi yan gawa-gawa lang ni Marlica. Mga mensahe yan, pag inopen mo yan, like this one. Okay, papakita natin to. Ito ang pinaka sinabi ko sa inyo yung November 18, yung tungkol sa kay Pastor Quiboloy. Ito, November 18. Ipakita nyo yan. November 18, pumunta kayo sa November 18. Ayan. Oplan, eliminate the enemies. Alright? Ipinapatupad ng Malacanang. Pindutin natin yan, ha. Oplan, eliminate the enemies. Okay, what's that? Okay, wait. This one. Ayan. So, nakita nyo?
Ayan. So legit yan. November 18. Okay. So ngayon, mga kababayan, kung sana, okay, itong ating mga palangga, I don't know, siguro, dahil si Inday Sara ay busy sa kanyang pagtatrabaho bilang isang vice presidente, 'di ba? Sa busy-busyhan ng buhay, hindi rin siguro hindi naisip ni Inday Sara na talagang kayang ipakidnap yung kanyang ama. Okay? At kasama nga siya dito. Bakit ko to pinapakita sa inyo? Tignan natin ang sinasabi ng puting ahas dito. Kasi dito sa statement ni Senator Bato na nandiyan na yung ICC, actually, Senator Bato, last year ko pa to sinasabi. Nasaan ba yung ano na yan? Nasaan ba yung, anong date ba yan nung inilabas ko sa inyo? Tignan nyo to puting ahas, July 25, 2024. Basahin nyo, we got an intel. Okay. I don't know kung sinabi ko siya. 25, nabasa niya ba yan? We got an intel na ilalabas ang ICC warrant soon for PRRD and team. Okay? Nakita nyo? So, basahin ko yan. Okay? Ang sabi ng ating puting ahas, we got an intel na ilalabas ang ICC warrant soon for PRRD and team. Includes Bato, etc. Ganti sa Polvoron video. Okay, puting ahas, January 5, 2024. Ito, Senator Bato, kung nanonood ka. Ayan, from puting ahas, from DOJ. Okay? Ayan. Ang sabi nga dito, for her eyes only, para sa akin. Pero, hindi nga natin ayan, no, tingnan mo to. Puting ahas, January 5. Nakita niyo yan? Ano yung tinuturo na yan? Ang tinuturo niyan ay ang pinost natin na mukha ni Cora Pronk Jordan. Nag-release kasi ng balita, okay? Ang sabi dito noong January 5 ng abogado PH, an official ICC probe into Duterte drug war raises questions on protocol adherence. Sabi dito, the government is currently verifying information that ICC investigators are already in the country and conducting an investigation into the previous administration anti-drug campaign. Justice Secretary and spokesperson Attorney Miko Clavano raised concern about this claim. Okay? Suggesting that if true, the ICC probers may have entered the country without proper identification. So, sabi pa ni Clavano during that time, Clavano pointed out that the importance of the ICC informing the government about their investigations for proper collaboration. So nagbaang-maangan dito si Clavano, 'di ba? Na ito daw ang mga taga-ICC dapat ay mayroong proper collaboration, coordination sa mga taga-ICC. Ngayon, mga kababayan, kaya nga dito sa message na to, ang sabi sa atin ng ating puting ahas ay Clavano is lying through his teeth. Nakipag-meeting na nga yung dalawang taga-ICC na si Chantal Daniels at Cora Pronk Jordan kay Congressman Benny Abante, yung si Dila Boy, di ba? Sabi dito, at isang napakataas na opisyal ng gobyerno last December. Last December is December 2023. Yan basta calling card yan. December 19, 2023, si PRRD at Inday Sara ay pinapalapa nila sa ICC. Ang sabi natin noon sa inyo na kinukumpirma ng ating puting ahas sa DFA na noong December 19, 2023 ay nasa Pilipinas na nga yung mga ICC personnel. At yun ay in-expose natin sa inyo ang kanilang passport, ang kanilang travel history. Okay? Kaya ngayon, yung sinasabi ni Senator Bato 2 days ago, na nandito na raw, nandito na naman, o andito na, in and out, ang ICC representatives para pilitin o sindakin, papirmahin ang mga police officers natin or general na magtestigo o mag-testify o magbigay ng affidavit laban kay Pangulong Duterte, laban kay Inday Sara at kasama siya si Senator Bato at pati si Senator Bongo at marami pang kapulisan. Pag hindi daw ito pumirma ang mga pulis ay idadamay sila. Ang punto ni Senator Bato ay tinatakot ang ating mga pulis at kung pwede daw manawagan siya parang sa AFP na kung bakit
ito ay pinapayagan ang mga banyaga na manindak dyan. Alam nyo kung gaano kalungkot. Kung titignan ninyo ang mga pangyayari. Laban tayo, nagse-celebrate tayo ng araw ng kalayaan. Ayan, June 12, malapit na. Araw ng kalayaan, araw ng kagitingan ng ating mga sundalo, ang ating mga tagapagtanggol. Pero dito sa issue ng ICC, kung saan pinalapa ang Pangulong Duterte, ang banyaga, ang mga taga-ICC, based on that interview ni Senator Bato, ang base dito sa ating puting ahas, mga kababayan, ay sila. Imagine mo, sila ang talagang parang akala mo nagmamando dito kay Bangag. Dahil sa galit ni Bangag at ni Lisa Tanas, sa inggit kay Inday Sara, sa galit sa mga Duterte, dahil hindi nila matalo-talo pagdating sa pagmamahal ng taong bayan, hindi nila matalo-talo sa performance. Kaya ang kanilang ginagawa ay ang ipakidnap ang Pangulong Duterte at makipagsabwatan na lang sa ICC. Gaano kalungkot sa inyong mga mamamayang Pilipino na kapag ang presidenteng Bangag katulad ni Marcos Jr. ay hindi niya kinakaya ang kanyang political opponents, ay tatawag siya sa ibang lahi para ipalapa at ipagkanulo ang iyong kaskalahi na katulad ni Pangulong Duterte, katulad ni Inday Sara. Ngayon, mga kababayan, December 19, 2023, sabi ko sa inyo, according to our source, sabi ko yan sa inyo na nagkaroon ng coordination ang ICC kung maaari silang pumasok sa bansa para mag-imbestiga sa umano'y EJK na yan, drug war violation ng panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, bilang tugon, okay, ipinasa ng Department of Foreign Affairs sa tanggapan ni Boying Remulla ang urgent request. At agad na pinayagan at nagbigay ng pahintulot ang DOJ na payagan papasukin ang Bureau of Immigration at ang miyembro ng ICC. Ang binabasa ko po sa inyo ay December 19, 2023. So alam naman ninyo na nagmamaang-maangan sila. Even dun sa nakaraang Senate hearing, si Remulla, wala silang alam. Diba? Wala silang alam. Pero ang totoo ay nakipagsabwatan ang mga buwaka ng ina dito sa ICC at mga bangag na nga ito. Una, mga palangga, itong mga ICC members na ito ay pumasok sa Pilipinas nung time na yon. Noon pa na nag-imbestiga ng hindi official. When you say official, approved, legal, transparent, 'di ba, na ang gobyerno natin at ang ICC ay nagkasundo, pinayagan ng legal o para tama na proseso. Pero ito ay isinekreto nga sa inyo, di ba? Isinekreto itong pagpasok nila kasi ang intention talaga ay kidnapin ang Pangulong Duterte. Alam nila kasi na may nilalabag ang gobyerno at ang ICC sa pakikipagsabwatan, kaya sikreto na lang. So ngayon, mga palangga, okay? Sabi nga dito ng ating puting ahas noong December 19, ilalabas ni Bangag, middle of January, ang target, okay? Pero optics na lang, okay? Optics na lang ito dahil by then, tapos na ang investigation recommending the filing of case laban kay PRRD. Never po, hindi nagkamali ang ating puting ahas. And aside from that, sabi dito, isasama din nila si VP Inday Sara dahil umano sa mga nagurgur noong taong 2016 to 2022 sa Davao City kung saan siya ay mayor. Hindi ba nagkamali ba ang puting ahas? Sabi ko nga December 19, 2023 to 2025 na kita ngayon. So ganito katindi ang ambisyon ni Tambaloslos at ni Lisa Tanas ahas na manatili sa pwesto at lilipulin lahat ng potensyal na kalaban at leader na may kakayahang lumaban at sumalungat sa kalabisan nila. Nagkamali ba tayo? Pastor Quiboloy, vloggers, at marami pang iba. Mga Duterte, mga kritiko, ito ang sinasabi ng ating puting ahas. Ang sabi dito na during the time na kapag nakompleto na ang fieldwork ng ICC, they will find justifiable ground to charge PRRD and VP Inday of crimes against humanity. Then a warrant for their arrest shall be issued. Nagtagumpay sila,
kay Pangulong Duterte. Actually, nagtagumpay sila dahil talagang pinwersa nila at talagang kinidnap nila ang Pangulong Duterte. At huwag nating papayagan na magtagumpay sila sa kay Inday Sara, kay Senator Bato, at kay